Isang mabiyaya at mapagpalang araw po ng Huwebes, mga kapatid ko sa Panginoon. So narito na naman po, minsan pa, ang inyong kapatid, Brother Ed Sasam, kung saan muli tayong magbabahagi o magninilay ng mga salita ng Diyos. So, kumusta po kayong lahat, mga kapatid ko sa Panginoong Hesukristo? Nawa, patuloy tayong manood, patuloy tayong makikinig ng mga mensahe ng Diyos para sa ating buhay spiritual. Ang oras na ito ay muli akong magpaanyaya sa inyo. Dahil ito'y paanyaya na mula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, bago tayo magpatuloy, tayo muna ay dumulog sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na walang katulad, ang Diyos na karapat-dapat naming pasasalamatan, karapat-dapat naming itaas sa aming buhay, at karapat-dapat naming patuloy na sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan na patuloy na ipinahiram niyo po sa amin. Salamat sa araw na ito na muli naming nasisilayan. At Lord, pagpalayan mo ang susunod na sandali sa pagbabahagi, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Lubin mo, Panginoon, as pamamagitan ng mensahe mo po para sa amin ay magdala ito sa aming buhay tungo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Lubin mo, O Diyos, na sa pamamagitan ng mga salitang na nagmula sa iyo ay makamta namin ang isang katagumpayan ng buhay. At lubin mo, O Diyos, na kami ay pagpapalain at maging answered prayer kami sa aming mga kahilingan. Kaya, Panginoon, maraming salamat at pinabalik ko po ang papurit pasasalamat sa iyong pagsamba sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos na walang iba, ang Diyos na makapangyarihan, si El Shaddai. So ang ating pagbasa ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Marcos, no? San Marcos, Kabanata 12, talata 28 hanggang 34. So ito po, mga kapatid ko sa Panginoon, ang gospel natin ngayon, no? Bagamat napakarami na nga nagbabahagi nito, katatapos na ng iba, pero tayo rin ay may dadagdag natin kung ano ang may dagdag pang mensahe para lalong umunlad ang ating pananalig pananampalataya. So sabi dito, mga kapatid ko sa Panginoon, narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Sadusiyo. Kaya lumapit siya ang nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo na ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-isip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, isa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya sinabi niya, malapit ka nang mapabilang
sa mga pinaghaharian ng Diyos. Wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Minsan pa, binabati ko po kayo ng isa mapagpala o mabiyayang araw po ng Huwebes. Napakabilis ng araw, no? Parang kailan lang. Parang kailan lang ang araw ng Lunes. Ngayon, Huwebes na naman. So, salamat po sa inyong pagtunghay. Ngayon pa lang, Sister Marina Belones, Edmundo Minor, Jessica Lopez, patuloy kayong pagpalain ng Diyos at sa sino pa mang ibang nakatunghay ngayon. So, ang ating pagbasa ng gospel ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, ang gospel natin na binasa ay atin dito makikita sa panulat ni San Mateo at sa panulat ni San Lucas. So, ating makikita sa ating pagbasa ngayon na ang isang iskriba ay nagtatanong sa Panginoon o nagtatanong siya kung alin ang pinakamahalagang kautusan. Subalit, mga kapatid ko sa Panginoon, sa panulat ni San Lucas, kung ating babasahin, kaya halos parehas yan, ano? Ating makikita na ang tanong ng iskribang ito at kung papaano magkamit ng buhay na walang hanggan. Ayon po yan doon sa panulat ni San Lucas, no? So, ang sagot ng Panginoon sa kanyang tanong kung paano daw ang kanyang gagawin upang makamtan o makamit ang walang hanggan, ay simple tinuro ng Panginoon sa iskriba ko ano ang dapat gawin upang magkamit ito ng buhay na walang hanggan. Kaya dito ko binasi o dito ko kinuha ang paksa na ating pagninilayan ngayon. Ang pamagat ng ating paksa ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, receive the eternal life. O kamtin o tanggapin ang buhay na walang hanggan. So, ano nga ba dapat nating gawin? Ang katanungan ko ngayon, ano ang dapat nating gawin? Ano ang itinuturo ng Panginoon? Ano ang kanyang sinasabi doon sa iskriba? Ayon doon sa panulat ni San Lucas, no? Ang sagot ng Panginoon doon is sa buhay ang dalawang pinakamahalagang utos. Live in your life the two great commandments. So yan, mga kapatid ko sa Panginoon, yan ang sinabi ng Panginoon sa taong itong nagtatanong sa kanya kung paano nga siya pagharian ng Diyos at makamtan ang buhay na walang hanggan. So ang dalawang ito, mga kapatid ko sa Panginoon, dalawang pinakamalagang utos ay ang pag-ibig natin sa Diyos at ang pag-ibig natin sa kapwa. So ang dalawang ito, mga kapatid ko sa Panginoon, ay magkaugnay, magkakasama talaga, magkakarugtong, no? Magkakaugnay. Dahil ayon po sa talata nating tinunghayan, talata 33 hanggang 31 sa Mark, no? Sa ating binasa ngayon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-isip at ng buong lakas. At ang pangalawa naman, sinabi doon sa talata 31, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So magkakaugnay. Amen po ba? At isa pang supporting verse nito, ayon sa 1 John chapter 4 verse 20 to 21. Ang pinaka-supporting verse nito, sabi doon, ang nagsasabing inibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita, hindi niya maibig, paano niya maibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na binigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. So yun, mga kapatid ko sa Panginoon, magkakaugnay, no? Ang dalawang pinakamalagang utos ay magkakaugnay. Hindi pwedeng paghiwalayan yan. Ngayon, ating tutunghayan ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon.
kung ano ba itong pagmamahal natin sa Diyos. Ito ang ating talakayin. Loving God. No? Dahil ito ang utos ng Panginoon. Ito ang dapat nating gawin upang magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Mahalin natin ang Diyos. Mahalin natin ng higit sa lahat ang Diyos. So, unahin natin. Ano ba itong pag-ibig sa Diyos? Loving God means to put God first. No? Unahin natin ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Katulad ng isang parabola, isang nakatagong kayamanan at isang perlas na mahalaga. So, yun, no? Sabi doon sa Mateo 13:44-46, ang paghari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan. Sa laki ng tuwa, siya ay humayo at pinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na yon. Gayon din naman, ang paghari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makita ng isang perlas na napakahalaga, siya ay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yun. So yun, ibig sabihin pala mga kapatid ko sa Panginoon, ang pagmamahal sa Diyos ay dapat unahin. Yung priority natin ay ang Diyos talaga. At yan nga inalarawan ng Panginoon sa isang talinghaga, sa isang perlas na mamahalin at mahalaga o kayamanang nakabaon. So yan mga kapatid ko sa Panginoon, na dapat una ang Diyos muna. Pahalagahan natin ang Diyos sa ating buhay. Amen. So, yan po, una, loving God means God first muna sa ating buhay. Siya muna ang una. Siya ang pinakamahalaga. Na anong ibig sabihin mga kapatid ko sa Panginoon? Pagdating sa mga bagay-bagay, dapat ang Diyos muna bago ang mga bagay sa sanlibutan ito. Bago ang ano pa man nating mga gagawin, ang Diyos muna ang ating unahin. Kaya nga sa paggising pa lang natin sa umaga, dapat nagpupuri tayo, nagpapasalamat sa Diyos, no? Patuloy na magpuri, no? Papasalamat tayo bago magsimula sa trabaho. Kung natandaan niyo po, mga kapatid ko sa Panginoon, doon sa area ko dito sa Bohol, no? Kung nakita niyo po yung Sip House na pag-ari ng isang butihing manggagawa dito sa atin, sa amin sa Bohol, si Sister Jenny Dumapias, bago sila magsisimula ng trabaho, ang kanyang mga tauhan, lahat doon, hindi pwede tanggap doon sa kanyang Sip House, yung tahanan kasi niya ay kurting barko, pero ito ay isang tourist attraction, no? So maraming mga turista ang umaakyat doon, dumarating, at bago magsimula ang mga crew niya, kailangan mo na mag-praise and worship, no? Manalangin, una muna ang Diyos. So yun, minsan binidiyo ko yung kanilang pag-praise and worship. So yan ang dapat ang ating gawin mga kapatid ko sa Panginoon, na unahin natin ang Diyos, no? Ang iba, ang tanong ko, ang iba nanalangin ba, nagpapasalamat ba sa Diyos pagkagising pa lang sa umaga? So dapat nandoon yung pagpapasalamat lagi na may buhay pa tayo. At anuman ang ating gagawin, dapat priority natin ang Diyos. Halimbawa, nasasabay ang gawain, ito mga kapatid ko sa malapit na tayong bumalik, no? Na magkaroon tayo ng mga gawain sa ating mga lugar, mga kanya-kanyang lugar. Ibig sabihin, pag may gawain, huwag mong isabay ang mga transaksyon. Huwag nating isabay ang mga pinagkikitaan natin. Ako mga kapatid ko sa Panginoon, noong coordinator pa ako, araw ng Lunes ang gawain, 6 to 9 ang gawain sa Manila.
sa amin sa tansa na butas. Pero pag araw ng Lunes, may lakad man ako, kung may lakad man ako, hindi ako magpapaabot ng gabi. Kasi kailangan alas 4 pa lang ng hapon, nandoon ako sa simbahan. Kaya priority ko talaga ang Diyos kapag may lakad man ako, nagmamadali akong makauwi upang magampanan ko ang aking tungkulin para sa Diyos, yung aking pagiging coordinator. So yon mga kapatid ko sa Panginoon. At tandaan niyo po alas 4 ng hapon nandoon ako sa simbahan. Nandoon na yung aking yung isa kong kasama na nagpapatugtog na ng mga music, makalangit na awitin. Sa unahin natin ang Diyos. Dahil kapag inuna natin ang Diyos, uunahin din niya tayo. Ano man ang pangangailangan mo kapatid, uunahin ka ng ating Diyos. Amen. Yan po, mga kapatid ko sa Panginoon. Una, loving God means to put God first. At ang pangalawa, loving God, ito mga kapatid ko sa Panginoon, ang unang tinatalakay natin yung pagmamahal, pag-ibig sa Diyos, no? Kasi dalawang pinakamalagang utos, dalawang division nito. Ang una ay ang mahalin ng Diyos, no? Ang pangalawa ay mahalin ang kapwa. So, ito yung unang division natin, loving God, at ito nga yung pinakauna, yung nakapaloob. Loving God means to put God first. Unahin, ang pagmamahal sa Diyos ay ibig sabihin ay inuuna natin ang Diyos sa ating buhay. Amen. Sabihin nyo, makulit ito si Brother Ed, paulit-ulit. No? Isang ganyan talaga ako mga kapatid ko sa Panginoon. Pinaulit-ulit ko, binibigyan ko ng diin minsan. So, pangalawa mga kapatid ko sa Panginoon, loving God means serving Him. Paglilingkuran ang Diyos. Amen. Pagmamahal natin sa Diyos ay paglilingkuran natin ng Diyos. Saan ba yan makikita? John 21, 15, 17. No? Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15, ay 21, talata 15 hanggang 17. Sabi doon, 3 ulit na tinanong ni Jesus si Simon Pedro. No? 3, kung basahin niyo yun, di ko nababasahin na isa-isa. 3 beses na tinanong ng Panginoon ang kanyang alagad na si Simon Pedro. Sabi doon, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? 3 beses siya tinanong ng Panginoon. Sa una, ang sabi ng Panginoon, ang sumagot siya, "Opo, Panginoon, iniibig ko kayo." Sabi ng Panginoon, "Pakanin mo ang aking batang tupa." Ibig sabihin niyan, pagsiserve sa kanyang mga tupa, paglilingkod, mga kapatid ko sa Panginoon. Pangalawa, nasagot ng Panginoon sa kanya. Nung sumagot si Simon Pedro, "Opo, Panginoon, iniibig ko kayo. Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Yon. Ang pangatlo, "Opo, Panginoon, iniibig ko po kayo." Ang sagot ng Panginoon sa kanya, ang sabi sa kanya ng Panginoon, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Ibig sabihin, ang pagmamahal natin sa Diyos ay paglilingkod natin sa kapwa. Amen. Paglilingkod natin sa kanyang gawain. Amen. Pangalagaan natin ang kanyang mga stupa na ipinagkatiwala sa atin. Sa pamagitan ng ating paglilingkod, mga kapatid ko sa Panginoon, ay pagpapakita na iniibig natin ang Diyos. Amen po ba? Kung ikaw ay sabihin mong mahal mo ang Diyos, pagkatapos pag tinawag ka upang maglingkod ka sa gawain ng Diyos at tatanggi ka, paano mo masabing mahal mo ang Diyos? Diba? Pag-ibig natin sa Diyos ay paglilingkod sa kanyang ubasan.
Dahil sabi ko, ulitin ko, sabi niya kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Doon pa lang, no? 3 beses siya tinanong. Sa atin din yan, katanungan din yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Katanungan din yan ng Panginoon ngayon sa atin. Inibig ba natin ang Diyos? Maglingkod ka, kapatid. Paglingkuran mo ang Diyos. Maglingkod ka sa kanyang ubasan. Amen. Hello. Yan, no? Maglingkod tayo sa kanyang ubasan. Ang pangatlo, loving God means to give back to God whatever we have. Loving God means to give back to God whatever we have. Amen. Kung anong meron tayo, ang pag-ibig sa Diyos ay ibigay sa Diyos kung anong biyaya meron tayo. Ibig sabihin, may parte ang Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Yung biyaya nating natatanggap na mula sa Kanya. Anong ibig sabihin? Ano man ang nararanasan nating kahirapan, kahit sabihin mo mang walang-wala ka na, huwag mo pa rin kalimutan ang Diyos. Dahil hindi naman yan nababase sa laki ng ibibigay mo sa Panginoon. Kung anong meron ka. Sabi nga, ang pag-ibig sa Diyos ay ang pagbibigay natin sa Kanya kung anong meron tayo. Amen? Kaya, ano mang nararanasan natin, ano mang nararanasan mo sa buhay na ito, kahirapan, kawalan na sinasabi natin, magbigay pa rin tayo sa Diyos. Karamihan kasi sa tao ngayon, sa simbahan lang no? Sa simbahan, kaya ang mga kaparian natin, nagko-concert, para lang may papagawang simbahan, nagsisikan collection, may third collection, para lang may papagawang simbahan, may papagawang simbahan na nasisira na. Bakit? Kasi ang mga tao binibigay kakatiting lang Hindi talaga nagbibigay ng talagang yung ang pagbibigay dapat natin sa Diyos ay yung nalulugod ang Diyos, natutuwa ang Diyos. Amen. So ganyan mga kapatid ko sa Panginoon, na sa kabila na anumang ating kalagayan, ibigay natin ang para sa Diyos. May kaparti ang Diyos. Ano mang kita natin, kumita ka man ay 100, may parti ang Diyos. May 50 pesos, may parti ang Diyos. Amen po ba? Mga kapatid ko sa Panginoon. No? Kasi malulugod ang Diyos sa atin. Natandaan niyo po yung babaeng balo na nagbigay lang ng isang kusing ba yun na hinulog niya. Tapos yung iba, yung kasabay niya ay nagbigay na napakalaki pero nagyayabang naman. So, yan mga kapatid ko sa Panginoon, may parte ang Diyos. Sa anumang meron tayo sa ating buhay, yung meron tayong natatanggap na biyaya at pagpapala. Dahil ang sabi doon sa ikalawang Korinto, Kabanata 8, talata 2 hanggang 5, sabi doon mga kapatid ko sa Panginoon, madalas na marinig natin ito, pero dapat nating tandaan, kahit napaulit-ulit yan, kung hindi naman natin natatandaan, hindi rin natin ito na isa sa buhay. So kailangan tandaan natin, no? Ano man ang ating naririnig, ano man ang ating nababasa, o mga pangaral ng mga lingkod ng Diyos, iba-ibang pangaral ng mga lingkod ng Diyos, dapat nating tandaan. Sabi doon, mga kapatid ko sa Panginoon, 2 Corinthians 8:2-5, dumana sila ng mga matitinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila, at sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea at higit pa sa inaasahan ko. Sabi doon, no? At inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos.
Tingnan niyo po mga kapatid ko sa Panginoon. Matinding kahirapan. Ito yung mga early Christians noon, na mga lingkod ng Diyos. Dumana sila ng matindi. Yung salitang matindi, grabe yan. Matinding kahirapan, at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghikahos, grabe, paghikahos, masaya pa rin sila at bukas palad na nag-aabuloy o nagbibigay at kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Grabe. Sa kabila ng kanilang kahirapan, kapakanan pa rin sa Diyos ang kanilang iniisip. Amen. So yun mga kapatid ko sa Panginoon. At sabi nga doon, at higit pa sinasan ko, inalaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kaloob ng Diyos. So patuloy sila nagbibigay sa mga lingkod ng Diyos. Sa kabila na sila naghihirap, patuloy sila nagbibigay ng love offering sa mga lingkod ng Diyos sa panahong yun. At nakiusap pa. Amen. Nakiusap pa. Ipinamanhik pa na bigyan sila ng pagkakataon. Sabi doon, alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin. Ibig sabihin nakikiusap. Tayo kaya mga kapatid ko, kayo mga kapatid ko sa Panginoon, nagagawa kaya natin itong katulad na ginagawa nila? Na nakikiusap na bigyan mo naman ako ng pagkakataon na makapagbigay ako sa gawain ng Diyos. Nakikiusap pa. Sa kabila ng kanilang matinding kahirapan, sa kabila ng kanilang matinding paghikahos, matinding pagsubok na kanilang nararanasan, nakikiusap pa sila na bigyan sila ng pagkakataon na makapagbigay ng tulong para sa gawain ng Diyos, makapagbigay para sa mga lingkod ng Diyos. Amen. So dito nasusubok talaga mga kapatid ko sa Panginoon. Dito masusubok ang mga lingkod ng Diyos sa ating panahon ngayon, na dumanas tayo ng pandemic na ito. At dito natin mararanasan na sa kabila ng kahirapang ito ay kung nagagawa pa ba natin ang katulad ng ginawa ng mga early Christians noon. Nagagawa ba nating maalaala ang mga lingkod ng Diyos na na-lockdown sa bawat area na kung saan sila nakalagay ngayon? Naalala pa ba natin sila? Yun nga yung ibig sabihin, may malasakit pa ba kaya ang bawat isa sa mga lingkod ng Diyos? O yun mga kapatid ko sa Panginoon. Ulitin ko, loving God means to give back to God whatever we have. Amen. Hello. At pang-apat, loving God means to change our ways of life. No? Loving God means to change our way or ways of life. Ang pagmamahal sa Diyos ay pagbabago ng takbo ng ating pamumuhay o takbo ng pamumuhay. Amen. Pagmamahal natin sa Diyos ay pagbabago ng takbo ng ating pamumuhay. Ibig sabihin, sa pagbabago ng ating takbo ng pamumuhay, yung luma nating buhay, kapag iniwan talaga natin itong lubusan, yung masama nating mga pag-uugali, mga masasama nating ginagawa, mga masasama nating pananalita, kung ating iwanan na ito, ang ating isa sa buhay, ang mga salita ng Diyos, ay pagpapakita na nagmamahal tayo sa Diyos. Amen. So yun mga kapatid ko sa Panginoon. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa receive the eternal life o tanggapin ang buhay na walang hanggan. Pero papaano? Ang turo ng Panginoon sa eskribang ito
gawin o isabuhay ang dalawang pinakamahalagang utos. At kaya nga, ito ang unang division. Ang ating tinatalakay ay pagmamahal sa Diyos, loving God. Kaya ang una, letter A dyan, loving God means to put God first. No? Ibig sabihin, inuuna natin ang Diyos. At ang pangalawa, loving God means serving Him o paglilingkuran natin ang Diyos. At ang ikatlo, loving God means to give back whatever we have. Amen po. At loving God, pangapat, means to change our ways of life. Ang pangalawa namang division, mga kapatid ko sa Panginoon, ay pag-ibig sa kapwa. To love our neighbors. To love our neighbors ay ang pangalawang pinakamahalagang utos. So dito natin, sa puntong ito, mga kapatid ko sa Panginoon, sa pinakamahalaga o sa pangalawang pinakamahalagang utos, dito natin makikita ang tunay nating characters o katangian. Amen. Dito natin makikita ang ating tunay na pag-uugali, katangian, dahil ang sabi doon sa Roma 12:9, maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masasama, pakaibigin ang mabuti, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkapatid. Pahalagaan ninyo ang iba nang higit sa pagpahalaga nila sa inyo. Amen. Yun daw, maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masasama, pakaibigin ang mabuti, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkapatid. Pahalagaan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. At ang bagay na ito, mga kapatid ko sa Panginoon, makikita natin ito sa isang inahalin tulad ng Panginoon, no? Isang ilustrasyon ang tungkol sa mabuting Samaritano. Ayon sa mabuting Samaritano na nakasulat diyan sa Luke 10:30-37, mga kapatid ko sa Panginoon, sabi doon, sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay ng iwan. Nagkataong dumaan doon ng isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya ay lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang plibita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian siya. Saka sinakay ang tao sa kanya. Sinakay sa kanyang hayop, dinala sa bahay, panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niya, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ng Panginoon. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. So sinabi sa kanya ni Jesus, humayot ka't gayon din ang gawin mo. Amen. So anong ibig sabihin, mga kapatid ko sa Panginoon? Ipakita natin sa gawa, ibig sabihin ang pagmamahal natin sa ating kapwa ay dapat makita sa gawa at makikita sa tunay natin o sa ating mga pag-uugali. Bakit, mga kapatid ko sa Panginoon? Dito sa parting ito, hindi nakita sa saserdote ang karakter niya sa pagiging mapagmahal o pagmamahal sa Diyos. Di nakita. No? At doon din sa Libita. Doon sa dalawang ito, kung ating susuriin, mga lingkod sila ng simbahan. Subalit anong ginawa nila? Iniwasan nila ang taong nakahandusay. Amin po ba? Mga lingkod ng simbahan.
Sa totoo lang mga kapatid ko sa Panginoon maraming tao masasabi nating makadiyos. Sabi nga ni Sir Miding Cabello, maraming makadiyos, subalit hindi makatao. Hiramin ko yung salita. Di ko makalimutan yung salita na yan na nagmula sa ating elder disciple, Brother Miding Cabello. Maraming mga taong matatawag nating makadiyos, subalit hindi makatao. Amen. So hindi nakikita sa dalawang lingkod ng simbahan ang sinasabi nating lingkod ng simbahan o lingkod ng Diyos. Hindi nakikita ang kanilang pagmamahal sa kapwa. Iniwasan nila Subalit sa mabuting Samaritano ay nakita ito. Meron siyang pag-ibig sa kapwa. Dito nakita ang characters. Meron ang mabuting Samaritano. No? At ang karakter nito, ating makikita sa mabuting Samaritano ay may 3 T. Ay 4 na T pala. May 4 na T tayong makikita sa ginawa o karakter ng mabuting Samaritano. Ano ang T na ito? 4 na T ang aking ibabahagi. Una na ginawa ng mabuting Samaritano ay yung oras. Time. Yung time. Bagamat naglalakbay siya, tutuusin natin, naglalakbay siya, may pupuntahan siyang iba pang lugar, malayo. Kaya nga nung sabi niya, doon sa tagapamahala, sa panuluyan, o ilagay natin ospital, ang sabi niya, pagbalik ko, di ba? Pagbalik ko, ibig sabihin may pupuntahan pa siya. Ibinigay ng taong ito na masasabi nating unbelievers, mga Samaritano. Unbelievers pa. Pero nagpakita ng pagmamahal sa kapwa, ibinigay niya ang kanyang oras. Ano ang kanyang ginawa? Ginampanan niya ang responsibilidad upang magkaroon ng kaligtasan ang kapwa o ang iba. Ginampanan niya. So, ibig sabihin, marunong makiramay at may malasakit ang taong ito. Sa ating panahon, ano kaya? Mayroon kayang katulad ng mabuting Samaritano? Na binigyan, kasi karamihan ngayon, pag may nadaanan ka ng tao, bahala ka na, baka madamay pa tayo. Hayaan mo na sila dyan. Huwag na tayong dyan, pumapil. Ganyan pang karamihan sa atin. Huwag na tayong pumapil kasi baka madamay pa tayo na. Tayo na. Pero marami mga tao na katulad nito, mga kapatid ko. Marami pang mga tao na natitira sa ating panahon ngayon. Marami pang mga tao na katulad ng mabuting Samaritano na marunong magbigay ng oras para lang matulungan ang kapwa. Ano man ang pangailangan ng kapwa ay binigay ang oras. May malasakit at anong ginawa niya? Pagpapakita ng malasakit, dinala niya sa bahay panuluyan at pinagamot. Amen? Pinagamot niya. Ang iba, maaari nang bahala na. Total, may lakad pa ako May pupuntahan pa ako Diba? Katulad ng ginawa nung dalawang nauna, ang saserdote at yung Libita. So yan mga kapatid ang unang T. Time. Ibigay natin sa mga tao, ang oras natin sa mga taong nangangailangan. Nangangailangan ng tulong, ibigay natin ang oras. Hindi lang dyan sa taong na aksidente o ano pa man, yung mga taong nangangailangan ng tulong, lalo na ngayon, salitang Bisaya na naman ako, lalo na sa mga taong nangangailangan sa panahong ito ngayon na dumanas tayo ng pandemic.
Amen. Kaya believe ako sa mga taong nasa frontline, mga nagbibigay ng oras para sa kapwa. Bagay, tungkulin talaga nila yan. Nurse, doktor. Pero kung wala kang tungkulin, pagkatapos nagbibigay ka pa, voluntaryo ka, nagbibigay ng oras para sa iyong kapwa. Yon. Iba yon, oh. Mas iba yon. Kasi iba yung tungkulin mo talaga eh. Kaysa yung di mo naman tungkulin pero ibinibigay mo ang iyong oras. So, ito ang isang karakter na makikita natin. Magandang karakter ng mabuting Samaritano. Ang pangalawang T ay talents. Ano yung talents niya? Karunungan. Anong karunungan ang kanyang ginawa doon sa taong hinarang at binugbog ng mga tulisan? Ang kanyang karunungan, ginawa niya ang pinaka first aid, paunang lunas doon sa taong ginulpi na may mga sugat. Anong ginawa niya? Binuhusan niya ng langis at alak ang sugat at ginawa niya, tinalian niya. Para Para hindi maubusan ng dugo. Kasi pag hindi niya bubuhusan yun, hindi aampat ang dugo, maaaring mamamatay ang tao na maubos dahil sa maubusan ng dugo. Kaya ang ginawa ng taong ito, yung karunungan, ginawa niya, binuhusan niya ng alak at langis ang sugat ng taong nakahandusay at kanyang tinalian at ganoon nga dinala niya sa bahay pagamutan. Nandoon yung sakripisyo at may katyagaan, may pagtsatsaga. Sakripisyo, sinakripisyo niya ang oras niya at nagtsatsaga talaga para dalhin ang taong ito. Kaya yung karunungan niya nagamit. So yan, isa mga kapatid ko sa Panginoon. Sa ating panahon, yung karunungan natin dapat magamit natin. Sa ating paglilingkod sa ating kapwa. Amin po. Yun po ang pangalawa. At ang pangatlo, ang tatlong T, treasures. Treasure o salapi. Ang kanyang ginawa, hindi lang ang kanyang karunungan, hindi lang ang talents, hindi lang ang time, kundi treasure. Yung kanyang salapi. Naging mapagbigay siya, generous. Hindi siya makasarili. Bukas ang palad. Amen. Bukas ang palad. Yung iba ba, bahala. Ako pagagastos, ako na nahihirapan. Ako pagagastos, di ba? Ang tao, mentalidad ng karamihan ng tao, ganyan. Amen po. Treasure. Ibinigay niya ang kanyang salapi. Kung tutusin, parang wala na siya ng salapi. Kasi nung binigay nga niya doon, parang ina lang pala pera niya. Binigay pa niya para sa kanyang kapwa. Meron mo pagdating doon sa bahay pagamutan, ang sabi niya, ito yung bayad ko, paunang bayad. O kung kulang pa yan, pagbabalik ko, babayaran ko ang lahat. Hallelujah. Ibig sabihin, sa oras na yon, ito lang ang pera niya. Binigay niya para sa kanyang kapwa. Amen. Be generous. Kung mapagbigay tayo. Yan ang nakikitang magandang katangian sa ating pagmamahal sa kapwa, mga kapatid ko sa Panginoon. Dito nasusukat ang ating katangian. Lalo na sa ating panahon ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, dito makikita ang tunay nating pag-uugali. Kung talaga bang hindi ka makasarili, mapagbigay ka ba? Bukas palad ka ba? Lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Amen po. Yan po ang pangatlong T. At ang pang-apat na T, trust. Tiwala. May tiwala siya sa pagtulong sa kapwa. Anong ibig sabihin noon? May tiwala siya sa pagtulong sa kapwa at may tiwala siya sa Diyos. Kung ating titingnan, di ba? Kapag may tiwala ka na sa iyong gagawing mabuti, na may ganti na darating sa iyo ang Diyos, kaya nagagawa mo.
at may tiwala siya sa kanyang pagtulong, ay hindi siya mapapahamak. Kasi sa ating panahon, yun nga, ay hayaan mo na nga yan. Pag may nakita kang mga, na halimbawa, may nahulda po, ano pa man, hayaan mo na nga yan. Maano pa tayo? Katulad na lang mga kapatid ko sa Panginoon, sa Manila Bay, nung panahon na may lumubog ng mga barko, marami ang aking bayaw, ang aking mga kababayan dyan sa Tansa na butas, mga magdaragat yan. Bumabiyahe yan sa buong Manila Bay, papunta hanggang tapat ng Bataan, Corregidor. No? At yung mga yan, minsan sa paghila nila ng lambat, pag-angat ng lambat, patay ang kanilang mahuhuli. Ang iba, ang gagawin, itatapon uli sa dagat ang patay, ang bangkay. Bakit? Ang sasabihin ng iba, wala nagmamalasakit tayo Pagdating natin doon sa ating bayan, iimbestigahan tayo ang iimbestigahan. Ganun. Kasi doon talaga, kapag may dumating na mga patay na galing sa bangka, na ng lambat, iimbestigahan ng munisipyo, ano pa man. So ganun ang nangyari. Natatakot tuloy ang tao. Pero dito sa ating tinunghayan, may tiwala ang taong ito na hindi siya mapapahamak. Minsan nga yung bahay pa namin dati sa Nabutas doon sa tabing ilog. Paglaki ng ilog, galing sa dagat ang tubig kasi ang ilog namin doon ay alat naman. Pag nag-high tide na, ang patay dadaan sa aming ilalim ng aming bahay. Makikita ko nakatihaya, mga ano yata, na hold up yata, may gilit dito sa liig. Dadaan yan sa aming bahay, papunta doon sa Binangunan Bulacan. Pag low tide naman, iaanod uli yun papunta ng dagat, dadaan na naman uli sa amin. Nung panahon yun, wala pa ako sa El Shaddai, takot na takot ako. Natatakot ako sa patay. Di ako makatulog pagdating ng gabi. No? Kasi nakikita ko yung taong nakatihaya, inaanod ng tubig. Ganyan ang tao kapag walang trust o tiwala sa pagtulong niya. Kaya pabayaan na lang yan. So yan mga kapatid ko sa Panginoon, na ginawa ng taong ito, ang mabuting Samaritano, yung kanyang karakter na ipinakita ay sa pamamagitan ng 3 T. Una, yung kanyang time, oras, yung kanyang talents, karunungan, yung kanyang treasure o salapi, at ang kanyang trust, pagtitiwala o tiwala, no? Nandoon. So nawa mga kapatid ko sa Panginoon, ganyan din tayo. At dito natin makikita, ulitin ko sa ating panahon ngayon na ating nararanasan, diyan makikita ang tunay nating pagmamahal sa ating kapwa. Makikita ang tunay na karakter ng ating pagkatao. Amen? Generous ka ba? Mapagbigay ka ba? Matulungin ka ba? O makasarili ka? Amen? Kayo lang po ang makapagsabi niyan sa aking mga katanungan yan. Amen po mga kapatid ko sa Panginoon. So ating paksa, ulitin ko, ay receive the eternal life. Dahil ito ang katanungan ng taong iskriba na nagtatanong sa Panginoong Kristo, at ang aking paksang ito mga kapatid ko sa Panginoon ay binasi ko po doon sa sulat ni San Lucas, sa kanyang panulat sa panulat ni San Lucas. So yan mga kapatid ko sa Panginoon, no? Kasi makikita din natin ang Ebanghelyo ngayon sa panulat ni Mateo at panulat ni San Lucas. Dito kasi sa ating tinunghayan, di na binanggit doon ang iba ang pagkabanggit ng panulat ni ni Mark, no? Sabi naman doon ay paano o alin ang pinakamahalagang utos. Pero doon detalyado sa panulat ni San Lucas. At doon ko po binasihan at ang sagot ng Panginoon nga doon, paano ang dapat gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Anong dapat gawin ay
mamuhay na ayon sa dalawang pinakamahalagang utos. Live in your life the two great commandments. Amen? At ang una nga, pasadahan ko lang sandali mga kapatid ko sa Panginoon, ang loving God o pagmamahal natin sa Diyos. Loving God means to put God first. No? At ang pangalawa, loving God means serving Him o paglilingkuran natin siya. Ang pangatlo, loving God means to give back to God whatever we have. At pang-apat, loving God means to change our ways of life. At doon naman sa pangalawang division, to love our neighbors. At dito ating makikita ang taong dito ko ibinahagi o inalimbawa ang pagmamahal sa kapwa ay sa taong mabuting Samaritano, na kung saan ipinakita niya ang pagmamahal sa kapwa at nakikita dito ang kanyang pag-uugali o karakter, no? Kanyang mga katangian, at ang apat na katangian na sa kanya na dapat nating tularan din ay ang time, talents, treasure, trust. Amen? So yun lang po mga kapatid ko sa Panginoon. Ulitin ko, upang magkamit ng buhay na walang hanggan, isa buhay ang dalawang pinakamahalagang utos. Amen po. So, maraming salamat po mga kapatid ko sa Panginoon. At bago tayo manalangin, basahin ko po muna ang aking mga kapatid na nakatunghay ngayon. Si Sir Dante Landitso. Kumusta po kayo dyan, Sir, sa lugar ng Pampanga? Patuloy kayong pagpalain nating Diyos, Sir. Samahan kayo ng ating Diyos, kasama yung buong pamilya na patuloy kayong pagpalain. At ganoon din, Sister Emily Lenisa Pilapil. Sister Emily, patuloy kang pagpalain na ating Diyos. Ano man ang iyong kahilingan, dalangin ko na ikaw ay tinugunan ng Diyos. Matatanggap mo na ang iyong mga kahilingan. Ganon din si Sister Jessica Lopez, na patuloy kong dalangin, Panginoon, ang kanyang buhay, na patuloy pagpalain, at ang kanyang anak, na loobin mo, O Diyos, ang lubos na kagalingan sa sakit ng kanyang anak doon sa kanyang atay. Loobin mo, Panginoon, na maghilom na anumang sakit ito sa kanyang anak, at inaangkin ko na siya po'y gagaling na, at sa pangalan ni Jesus. Si Sister Ana Figel, English kasi ito, may iba pa na ako sa English. Ana Figel, salamat po, Sister Ana. Dalangin kong patuloy kang pagpalain ng ating Diyos. Loobin ng Panginoon na ikaw ay biyayaan ng lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ganon din si Sister Dulcie Bahol, ang aming butihing council ng PFCC 39 Bohol. Patuloy po kayong pagpalain, Sister Dulcie, kasama ang iyong buong pamilya, ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong brother husband, at lahat po ang mga kahilingan mo o kahilingan nyo, dalangin ko na answered prayer na po kayo. Ang pagpapala sa lahat ng aspeto ng inyong buhay ay inyong matatanggap sa pangalan ni Jesus. At ganoon din, Panginoon, si Mark Rufavili, Lord, pagpalain mo ang aking kapatid na ito, ang kanyang mga pangailangan, ang kanyang petisyon o kahilingan, dalangin ko, Diyos, na makamtan at matanggap na niya sa pangalan ni Jesus. Ganoon din, si Nila Mamaril, patuloy mong pagpalain na aking kapatid, si Sister Nila Mamaril. Lord, pagpalain mo ang kanyang mga kahilingan, at anuman ang mga sitwasyon nila sa buhay, O Diyos, ikaw po patuloy na magpala sa kanilang buong pamilya at mga mahal sa buhay, sa pangalan ni Jesus. Sister Ellen Mayuga Pahardo, tuloy pagpalain po ang kapatid na ito, Panginoon, sa amin siya naroon, ikaw po ang magpala sa kanyang buong pamilya, sa kanyang mga mahal sa buhay, sa pangalan ni Jesus. Si Brother Edmondo Minor, salamat kapatid sa iyong panonood
Lubin nawa na natapos mo ang mensahe natin. At dalangin ko, Lord, patuloy mong pagpalain ng kapatid nito si Brother Edmond. Kapwa ko lingkod sa Kalmana. Ikaw po magpala sa kanyang buong pamilya at kanyang buhay. Patuloy ng pagkaloob, Panginoon. Ang proteksyon, ilayo mo po sila sa anumang uri ng kapahamakan. Ganon din si Sister Marina Billones. Good afternoon din sa iyo. O magandang hapon po sa iyo, Sister Marina. Dalangin ko ikaw ay patuloy na pagpalain ng ating Diyos. Ano man ang iyong kahilingan, dalangin ko na matatanggap mo na ito. Answered prayer ka na. Amen at amen. At dalangin ko, Diyos, ang lahat na nakatunghay, hindi man sila nagbigay ng komento, nanonood sa videong ito, dalangin ko silang lahat, O Diyos, ay pagpalain ng anumang pangailangan nila sa buhay. Answered prayer na po sila. At Lord, dalangin ko sa may mga sakit at may karamdaman, lobin mo, O Diyos, na sila ay pagalingin sa pangalan ni Jesus. Dalangin ko rin, Panginoon, ang aming punong lingkod, patuloy mo pong pagpalain ng buhay ng aming punong lingkod, Brother Mike Sibilarde. Patuloy mo pagpalain ng kanyang buong pamilya, patuloy pagkaloob sa kanyang Diyos sa magandang kalusugan. Ganon din ang kanyang mga katuwang sa ministry nito, sa panguna ni Sir Brother Ray M. Vargas, Brother Rapi de los Reyes, Brother Rick America, Brother Meding Cabillo, Brother Gomer Bilarde, Brother Hernan Bay Gonzales, Brother Resti Talain, at mga iba pa pong mga lingkod, tulad nila Brother John Ilagan, Brother Rico Lacao, Brother Bert Balisbes, Brother Ed Traballo, Brother Rolly Bunyon, Brother Romeo Camacho, Brother Romeo Gascon, Brother Gillian Javier, Brother John Ilagan, John Malyari, at lahat na mga lingkod mo, Panginoon, na hindi ko man nabanggit, lahat ng mga elders, assistant elders, PFCC preacher, SBDT, SBD, young evangelist. Lord, dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ang aming mga buhay o kaming lahat, Panginoon, ng mga lingkod mo sa kapanahonan. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga lingkod na special kong babanggitin, Panginoon, sila Sister Merly Redoblado ng Oriental Mindoro, Doc Marilyn de Loba Gambua, Sister Muna Gonzales, Brother Apen, iba pa ng mga lingkod dyan, sa lahat ng mga lingkod mo, Panginoon, sa lugar ng Oriental Mindoro at sa Sibuyan Island, Romblon at Tablas Island. Lord, pagpalain mo rin ang mga lingkod mo sa Kalmana, lahat ng mga manggagawa, tulad nila Sister Lita Swan, Sister Rose Jogradis, at iba pa. Lahat sila, Panginoon, na mga lingkod mo sa kapanahonan, dalangin patuloy mong pagpalain ang kanilang buhay. At ganoon din ang lugar ng dito sa aming lugar ng PCC 39 Bohol. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang mga taong patuloy na nakaalala sa amin na may malasakit sa aming kalagayan. Ano man po ang kanilang ibinigay, Lord, ikaw po magbalik sa kanilang, O Diyos, na higit pa sa kanilang inasahan. Dalangin ko rin, Panginoon, ang kapatid na may-ari ng lupang kinatitirikan ng aming opisina dito sa Bohol. Lubin mo, Panginoon, na kapatid ni Sister BT na nasa Cebu. Lubin mo po na sila po ipagalingin sa kanilang sakit at karamdaman. Ano din, pagpalain lahat ng mga council, lahat ng mga co-groups, mga manggagawa, lahat po sila, O Diyos, dalangin kong hindi sila magkukulang sa gitna ng kawalan. Maraming salamat po, Panginoon, at inaangkin ko na sa hapong ito ang pagpapala, mga biyaya ay amin ang makamtan. At anumang aming mga dalangin, answered prayer na po kaming lahat. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Maraming salamat po, mga kapatid ko sa Panginoon.
At sa araw ng bukas, ano bang araw bukas? Biyernes. Kalimutan ko na. Ibig nga pala nga. Alobin ng Diyos ay magkita-kita muli tayo sa oras ng alas 2, no? Magsama-sama tayo. Pero patuloy din akong nagpanyaya sa inyo na tunghayan nyo po ang aking YouTube channel, Eduardo Sasam po, no? At makita nyo naman to, may pangalan doon. Pag wala kayo makitang mga video doon, i-click nyo lang po yung pangalan kong nakalagay doon at lalabas na po yung mga video na na-upload ko. So maganda po kasi doon dahil buo nating napapanood. Minsan dito sa aking paglalay, pag mahina ang net ko dito, napuputol ako. Loobin ng Diyos na ngayon ang araw na ito ay hindi napuputol ang mensahe ko, pero naka-record pa rin ito at i-upload ko pa rin ito sa aking YouTube channel. So maraming salamat at talangin ko na tayo yung mga pinagpala na ng Diyos. Amin po ba? God bless us all.